Hello. Morning. Ayan. Settle down po muna tayo, everyone. Ito po ay second Sunday service ng buwan ng January. No? Grabe, parang pumikit lang. Second week na kaagad. Ayan. Tayo po ay sa mga oras na to, tayo po ay mag-celebrate po ng second Sunday service ng buwan ng January. And of course, definitely kailangan po nating umpisahan ang Sunday service na ito ng merong paglapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman po sa mga oras na ito, bago po tayo mag-umpisa, nais ko pong sabihin sa inyo, tayo po ay naka-live na po. Kaya naman po sa ating po lahat dito, pwede na po tayo mag-share sa ating mga families, group chats, and friends ng ating live stream. Ayan, binibigyan ko po kayo ng ilang segundo para po i-share ang ating live. And then later on po, maaari lamang po na ating pong i-silent ang ating mga cellphones and tuck it away para wala pong distractions, notifications from the outside world ang makadistract po sa atin sa ating time with the Lord. Ayan, so keep sharing, everyone. Alright, so kung nakapag-share na po tayong lahat, ating pong itabi na po ang ating mga cellphones. Later on po, meron po tayong ipa-flash sa ating mga screens na prayer items po na pwede po nating sundan. At tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven. We thank you, O God, for this morning, Panginoon, na ibinigay niyo nga po sa amin, Panginoon. We thank you, O God, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, pinaranas po sa amin, Panginoon, na makasama ka sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon. We are grateful, Panginoon, for this time, Panginoon, na bigay niyo po sa amin, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na aming po makakasama, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras na ito, Panginoon, I pray, Panginoon, for everyone over here at our church, Panginoon, na anticipate this time, Panginoon, with full of excitement, Panginoon, na mag-look forward po kami sa aming pong matututunan sa mga oras na ito, Panginoon. Later po, sa aming pong mga activities, Panginoon, at sa mga fellowship po, Panginoon, namin pong gagawin, Panginoon. At sa iba pong mga activities, Panginoon, namin pong gagawin, Panginoon. Don't let any distractions, Panginoon, makasira po ng aming time with you, Panginoon. Hindi naman po, Panginoon, sa mga taong kasama po namin online, Panginoon, sa mga heartmates, Panginoon, online, Panginoon. We pray, Panginoon, na kahit sa kabisihan po, Panginoon, ng kanila pong buhay at their homes, Panginoon. We pray, Panginoon, na ikaw pa rin, Panginoon, magbigay po sa kanila mga puso, Panginoon, ng heart, Panginoon, to focus, Panginoon, sa aming Sunday service, Panginoon, at the comfort of their homes, Panginoon. Hindi naman, Panginoon, I pray, Panginoon, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na papunta pa lamang po, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon. Ikaw po patuloy, Panginoon, na mag-ingat po sa kanila, Panginoon. At ikaw po patuloy, Panginoon, na magbigay po sa kanila ng longing, Panginoon, to look forward going to this place, Panginoon. Dahil we know, Panginoon, na this place is our home, Panginoon. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy po naming pinapasalamatan sa mga bagay nito, Panginoon. Hindi naman po, Panginoon, we pray, Panginoon, sa aming Sunday service, Panginoon, ikaw po patuloy na sumama po sa amin, Panginoon. Ikaw po patuloy, Panginoon, na mag-bless po sa aming mga gagawin sa mga hapon na ito, Panginoon. Hindi naman po, Panginoon, we continuously pray, Panginoon, sa aming mga prayer items na ito, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, and fill this place with your Holy Spirit, Panginoon. Fill this place with your holy presence, Panginoon, as we follow along, Panginoon, with these items, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba ang pakikamayan? Yung nasa likod natin, yung nasa gilid, at maging yung mga nasa harap po natin. Good morning, welcome po to Heart Community Church. At sa umaga pong ito ay patuloy po tayong sasamba sa Panginoon. Amen. Sige po, sama-sama po tayong pumalakpak at sumayaw sa Panginoon. Ngayong umaga po, tayo magpasalamat sa Panginoon. Can we say salamat, Lord? Yes, Lord. Kung aming iisipin nga po lahat ng ginawa mo sa mga buhay po namin, Lord, magbubuka ito ng purong pasasalamat sa Diyos na buhay, Diyos na mabuti, at Diyos na patuloy po namin kasama sa aming buhay. Kaya mga kapatid, ayain mo yung katabi mo magpuri sa Panginoon. Pagpupuri. Ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aming pagsambay tanging laan sa'yo. Kung aming isipin yung ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Napagsamba, pagsamba, pagsamba, pagsamba. Mula umpisa po. Tayo po'y mag-alay sa Diyos ng pagsamba at papuri sa Kanya. Mawit po tayo. Let's sing. Ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Let's clap our hands to the Lord. Pagsambay tanging laan sa'yo. Kung aming isipin, amen, yung ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Gagawin na pagsamba. Let's wave our hands patungo sa Panginoon. Pagsamba, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Sambitin natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Niniwala po ba tayo na kung iisipin natin lahat ng biyayang natatanggap natin sa Panginoon, kulang yung palakpak na yan? Pwede bang masitodo natin yung palakpak sa Panginoon? Sambitin din natin yung papuri sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, kung aming iisipin, kung aming iisipin, yung ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Isa pa po, kung aming iisipin, kung aming iisipin, yung ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Sabay-sabay po tayo at ang mga boses lang natin. Pagsamba! 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 Isa pa po. Pagsamba! 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 Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Mahal kita, Panginoon!
salamat sa umaga pong ito, Lord. Sobrang buti mo, Panginoon. Tama po yung sinabi ng kanta, Panginoon. Kung aming iisipin lahat ng iyong ginawa sa amin, Lord, tunay pong dapat po naming ibuhos sa iyo yung pagsamba po namin sa iyo, aming Panginoon. Ay nga po, in this verse, John chapter 1, verse 16, mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob mula sa Panginoon. Kung babasahin po natin ito, it is from grace to grace that we are been blessed. We have been blessed by the Lord. Sabihin, mula sa habag at matatapos sa habag ng Diyos ang mga buhay po natin ito. Salamat, Panginoon, dahil ginawa mo po kaming nakakakita, Panginoon, ng kabutihan mo. Mula sa kabulagan, Panginoon, ng aming kasalanan, sa kabulagan, Panginoon, ng mundong ito, Lord, you've turned our lives, Lord. Worthy, Lord, worthy na maging pagsamba po, Panginoon, sa iyong harapan. And as we, Lord, standing sa iyong presensya, ang dalangin po namin, Panginoon, may alay po namin yung mga buhay po namin sa inyo. Pagsambang wagas, Panginoon. Buhay, Panginoon, na ikaw po ang binibigyan ng kaluguran, Panginoon. Can we place our hands sa atin pong mga puso ngayong umagang ito? Lord, tinatalaga po namin ang puso po namin, Panginoon, sa iyo. Kung hirap man kami, Panginoon, alam ko, Panginoon, hindi ka po bulag, hindi mo po nakikita, Panginoon, yung mga bagay na humahad lang, Panginoon, para hindi po namin ialay yung mga puso po namin. Kaya Lord, this morning, as we are holding our hearts, we are placing it to the feet of Jesus. We surrender, Lord, our hearts to you. Speak to us, Lord. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Karapat-dapat ka pong pag-alayan ng aming buhay, ng aming puso, at higit sa lahat, Panginoon, pagsamba na hindi po galing sa emosyon o sitwasyon. Pagsamba na galing sa habag at magtatapos sa habag mo, Panginoong Jesus. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Pinasasalamatan. Ikaw po ay aming pupurihin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba na susuma mo. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan sa'yo ay pumisan. Idulog natin sa Panginoon ang ating puso. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusama mo. Pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalimutan sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Laluyag ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, kayo't at kailanman. Nidulog po namin, Panginoon, laman ng mga puso po namin. Para sa iyo lamang ito, Panginoon.
Minsan pa tayong umawit sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusuma mo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumpisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, maghari ka, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Alayan natin ng Diyos, papuri, maging daluyan ng pagsamba. Mga buhay po namin, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y inaalayan ka namin, Panginoon. Walang hanggang papuri. Papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sambitin natin, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Dalangin po namin sa buhay po namin, Panginoon, maging daluyan kami ng pagsamba. Pagharian mo, Panginoon, habang naghahari ka sa aming mga buhay, Lord. Dumaloy, mapuno, Panginoon, ang buhay namin ng pagsamba sa iyo, aming Diyos. Nagmula sa iyo ang buhay po namin, Lord. Hangarin po namin, hindi lang po, Panginoon, yung buhay namin ang maialay po namin sa iyo ngayon, kundi ang aming nakaraan, maging ang aming mga hinaharap, Panginoon. Remind us, Lord, kung gaano ka naging kabuti sa mga buhay po namin. Noon po at ngayon, bukas ay alay ko. Sumusumbang ko'y iyo. Noon ko at ngayon, bukas ay alay ko. Sumusumbang ako'y iyong iyo. Noon ko
Diyos, nagmula sa Kanya ang ating buhay. Nagmula sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon sa palad mo ito ang alay ko. Tanging dalangin at siyang hangarin. Nawa'y tanggapin itong paghahain. Sa aking pagsunod sa landas mong laan, lahat ay iiwan, ikaw ang susundan. Tanging dalangin at siyang naisin, nawa sa bisig mo ay hanapin. Puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Lord, nakita mo kami na habang pumipintig ang mga puso po namin, ikaw lang ang sambahin po namin. Hanggang ang puso kong ito'y pumipintig, mag-aalay sa'yo ng aking pag-ibig. Tanging dalangin, laging dalangin, nawa sa piling mo ay likapin. Puso ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. Ialay natin sa Panginoon. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Puso ko'y sa'yo. Buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y Ialay natin sa Panginoon ang puso po natin. Umawit po tayo. Puso ko'y sa'yo, Lord. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y iyong-iyo. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Noon ko at ngayon, noon ko at ngayon, bukas may alay ko.
ito, Lord, nakita mo po, Panginoon, yung laman ng mga puso po namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay aming nakilala. Na kami, Panginoon, ay puno po pala, Lord, ng biyaya. Patawad, Panginoon, sa mga oras na nakakalimutan namin, Panginoon, na we are already blessed, Lord. At karapat-dapat lang, Panginoon, na ibigay sa'yo ang pagsamba po namin, Panginoon. Lubos-lubos, wala pong ititira sa mga buhay po namin. We pray, Lord, gamitin mo ng patuloy ang mga buhay po namin. Ang puso at buhay pong ito ay pagharian mo, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na ikaw po ang aming kikilalanin sa aming kalagitnaan, sa aming buhay, sa aming pagsamba. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming papuri, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na. Amen po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Heartmates! Good morning! Nakasabay po ba tayo sa awitan? Amen. Salamat sa Panginoon at lahat tayo ay umawit sa Kanya. Yan. Sige po, bago tayo magkaloob sa Panginoon, ay patuloy lamang po na alalahanin natin na yung ating mga kaloob, tandaan natin yan, no? Yung ating mga kaloob, isama na natin yan sa ating weekly activities. No? Every week, meron po tayong tithes and offerings. At alam natin na ang Diyos ang magpo-provide. No? Kagaya nga, no, sabi nga doon sa sa Mark, no, yung babaeng balo na naghulog ng kusing sa offering box, pero yun pa rin yung kinalugdan ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi yung sobra-sobra yung inulog niya sa box, kundi yung ikabubuhay nila sa mga susunod na araw. Yun ang binigay niya sa Panginoon. Nakita ng Diyos yung kanyang puso at tunay nga na nakikita rin ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya mga kapatid, paalala, isama natin sa ating weekly activities ang ating tithes. Amen po ba? Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. At sa mga kapatid po namin na nasa online, meron po kaming GCash account. Pwede din po kayong maglagay dyan. At maraming salamat po. Ayan, salamat sa mga kapatid na nagkaloob at pwede po ba tayong tumayo? Ipanalangin natin ang mga kaloob na ito. Yan. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa binigay mo sa aming pagkakataon na kami ay nakapag-participate sa amin nga pong gawain, Lord. Salamat po, aming Diyos, at dalangin po namin, i-bless mo nga po ang mga kaloob na ito. Iben sa mga kapatid po namin na nagkaloob, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At tunay nga po, Lord,
na kami ay nagagalak dahil patuloy mo kaming binibigyan, Lord, ng pagpapala. Sabi nga, may pagpapala man o wala, patuloy kaming magbibigay sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na kayo ang manguna sa bawat isa, sa mga araw po na darating, Lord. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa at yung patnubay mo nga po ay maranasan namin, aming Panginoon. At sa mga kaloobong ito, magamit po ito aming Diyos para lamang po sa iyong ikaluluwalhati, aming Panginoon. Salamat po muli, Ama. Kayo ang mapapurihan, madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Happy 2026, Heartmates! Ayan, napakabuti ng ating Diyos for allowing us to step into 2026 and definitely, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Amen? So welcome po sa second Sunday service ng 2026. And syempre, welcome din po sa aming mga kapatid sa online. Please feel free to like, share sa ating mga friends, families, and sa iba pang mga tao na pwede natin pag-share ng ating live stream. And so thank you po for joining us this morning. And syempre, tuloy-tuloy din po ang ating mga gawain
Una na po dyan ang ating Recharge Prayer Night. That's every Wednesday, 7 p.m. po. Tayo po ay sama-sama mag-recharge sa Panginoon kasama ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. And we are also live via Google Meet po. And we are sending the link at least around 15 minutes before po mag-start ang ating weekly Recharge Prayer Night po. And then, ang heart journey po natin, tuloy-tuloy din po ang ating discipleship. Knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So join our discipleship group now for more deepening po na ating mga spiritual na pamumuhay po. And of course, tuloy-tuloy din po ang ating mga gawain. Una na po dyan ang ating fellowship for Youth Ablaze. Mamaya po, 2 p.m. po yan. This is gonna be our first youth fellowship po sa buwan ng January po. And this is gonna be our first youth fellowship sa buong taon na ito. And also, we have Women's Connect sa January 25 po yan, 2 p.m. Ayan, so sama-sama po tayo sa invite po ang ating mga kananayan po sa ating gawain na ito. And of course, we are also opening our ministries. We have music, ushering, finance, admin, production. So, atin lang pong itap ang ating mga ministry leaders if we want to join in and if we are curious po sa mga ministries na ating pong ginagalawan sa ating pong loob ng ating iglesia. And of course, dapat ready rin po tayo to make an impact para po sa kaluwalhatian ng Diyos. So this year, let's make an impact for the Lord. Amen? Also, tuloy-tuloy din po ang ating campus hangout with our fellow youngsters. Ito po ay nangyayari around Polo National High School. That's every Friday, 11:30 a.m. onwards. So, paikot-ikot lang po kami doon. So, feel free to join us. If you see us, you are welcome to join us as well around Pulo. So, yung location po is to be announced. Ina-announce po namin yan every time kasi minsan po trip namin mag-park, mag-cafe, mag-shell, or kahit saan po na pwede po namin gawin ang ating gawain po para sa ating Panginoon. And also, we have our Bible studies. So, meron po tayo sa every Friday din po yan, starting around 4 p.m. Aalis po sila dito 4 p.m. And nag-i-start po sila in around 6 p.m. po onwards. And for more details about this, feel free to tap us. And if you want to open our homes na mag-open po ng Bible studies, feel free to ask each and every one din po para po tayo makapag-schedule po sa inyo po mga tahanan. And also, our Beat the Heat campaign po in our 7th month. Yay! 7th month na po, malapit na po tayo mag-Beat the Heat campaign part 2. Ayan. Magiging winter wonderland na po talaga sa ating church. Malapit na po. Hindi na po tayo magbubukas ng electric fan para na po tayong dito. Mag-jacket na po tayo palagi. Ayan. So, kung gusto na po nating mag-support po ng patuloy po sa ating Beat the Heat campaign, feel free to tap on our finance team para po tayo patuloy po na makapag-support. And also, in 2 months and 2 weeks, we will be celebrating Heart Community Church first anniversary! Purihin na nga Panginoon dahil ito po ang ating first anniversary kaya naman napaka-special po nito sa atin. And to officially launch our anniversary celebration, ating pong panoorin ang maikling video na ito.
Ayan. So, 1 year of God's faithfulness. That's on March 29, 2026. So, save the date, Heartmates. So, to support our first anniversary celebration, we also have our anniversary shirt. Ayan. So, meron po tayong option 1 and option 2. So, feel free to pick din po kung ano pong gusto nating design or kung ano man pong gusto nating bilhin po na t-shirt to support our first anniversary. And please tap Sister Leia for orders inquiry. So sa bawat purchase po natin, it will support our anniversary. Kaya, order na. Ayan. Order na po tayong lahat. Ayan. So next Sunday po, meron po tayong magmo-model dito ng ating anniversary shirt. Kaya, wait po natin yan. And also, please follow us on our socials. That's on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube channel. Just search for Heartmates or Heart Community Church. And makikita nyo po agad ang ating page. So click follow button, like button, and also follow us para patuloy po tayo makakonect po sa bawat isa. Ayan. So, I think po, ayan po ang ating mga announcement for this week's. And patuloy po tayong mag-aral po ng ang salita po ng ating Diyos. Ating pong imbitahan po ang ating Senior Pastor, Pastor Marlon Meneses. Praise God. Salamat sa invitation, Brother Marky. Isa pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Siguro before mag-end yung month, we're going to have a meeting kasama yung mga workers to discuss yung ating pong anniversary. First year anniversary ng Heart Community Church. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon because He allow us na makaabot ng 1 taon. Ang hirap ng 1 year, no? But eventually, makikita natin from faithful to grateful na talagang karapat dapat pasalamatan ng ating Panginoon. Kaya nga, grateful to the one, kung meron tayong pasasalamatan, kung meron tayong itataas, walang iba kundi ang ating Panginoon. Tama? Siya lamang yung dapat maitaas sa atin. Kaya naman, without further ado, tayo po ay magpatuloy sa ating serye ngayong umagang ito. We're still on our series, Unboxing Spiritual Gifts. Last Sunday, we talk about how to unbox properly ang ating mga spiritual gifts. Number 1, by searching our spiritual gifts. We need to search our spiritual gifts. Kaya naman nagkaroon po tayo ng mga tests nung nakaraan, tama? Lahat ba nag-take ng exam? Na-try nyo ba? Kung hindi pa, mga kapatid, punta lang po kayo sa link natin. Nandun po yung link. Click nyo lang po yon. Wala pong bayad yung link. Kiklik nyo lang, then sasagot lang po kayo, be honest lang sa mga sagot. Then, eventually, in a minute, in a second, lalabas agad yung spiritual gift ninyo. Napakaganda nun. Nang sa ganon, hindi tayo malito at malaman natin yung ating mga spiritual gifts. Then secondly, serve with our spiritual gifts. Kailangan po natin itong gamitin wisely. Gamitin natin ng tama. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, you are gifted. Gamitin mo ng tama, huwag mo kung saan ginagamit. And lastly, we need to strengthen our spiritual gifts. Napakahalaga nun, strengthening our spiritual gifts. Kasi eventually, kapag hindi po natin na-strengthen ng ating spiritual gift, malamang sa malamang, piling mo wala kang spiritual gift, pipiling mo hindi ka gifted ng ating Panginoon. Kaya naman, sa oras na ito, pag-usapan naman po natin yung kahalagahan nito sa ating po mga buhay. Significance of spiritual gifts. Yan po yung ating pong pag-uusapan. In 1 Corinthians chapter 12, beginning from verse 14 to 20, if you have your Bible and phone na may Bible, please open it. Okay? Bible lang ang bubuksan na, hindi yung app, hindi po Messenger, hindi po FB. Please respect po natin ang gawain po ng ating Panginoon. I-honor natin si Lord by using our phone properly. Significance of spiritual gifts. In 1 Corinthians chapter 12, beginning from verse 14 to 20. Actually, hanggang 18 lang ito, pero tinapos na natin para buo. Verse 20. Sabi po ng salita ng Panginoon, for the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Next, 16. And if the ear should say, because I am not an eye,
I do not belong to the body. That would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? Tuloy po natin. Last verse, 18 to 20. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Tayo po ay manalangin panandalian. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, we want to glorify your name because you allow us na magkaroon po ng panibagong araw, panibagong pagkakataon na kami po, Panginoon, ay makapag-aral ng inyo pong salita. Kami po, Panginoon, ay magamit, Panginoon, para po sa iyong kalawalatian. And we do believe, Panginoon, through your word, Panginoon, you will sanctify each and every one right here at you will allow us to understand, Lord, the meaning of your word, and it will help us, Panginoon, to strengthen our service, O Lord Jesus, sa inyo pong kaharian. At nawa, Panginoon, sa pamamagitan po ng bagay na ito, ay makita po namin ng malaya na ikaw lamang, Panginoon, ang siya pong napaparangalan ng iglesyang ito. Wala po kaming ibang nais kundi maparangalan ka lamang, Panginoon. Kung meron pong mga pagkakataon, O God, na piling po namin o dadalhin po kami ng sitwasyon sa kung saan, O God, hindi namin kayo mabibigyan ng karangalan. Lord Jesus, ikaw po ang magbantay po sa amin. Ayusin mo ang aming mga puso. And right now, Panginoon, nais po namin mag-focus sa iyo lamang, Panginoong Jesus, at wala ng iba. Alisin mo yung mga sagabal sa aming isipan, sa aming nararamdaman ngayon, sa aming paligid. And huwag mong hayaan, Panginoon, na meron po sa amin na ma-distract sa oras na ito. But rather, allow us, Panginoon, to focus on you alone, Lord Jesus. At hayaan mo, Panginoon, through your word, Panginoon, lahat po kami ay mapagpala. Panginoon, wala pong sino man sa amin ang may taas, ikaw lamang ang may taas. At nawa, O God, ikaw lamang ang madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, ikaw lamang ang aming lulahati, ikaw lamang ang aming sinasamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Okay? In 1 Corinthians chapter 12, verse 14 to 20, actually, from verse 1 pa lang, makikita natin, pinag-uusapan na dito, tinatakil na rito ni Apostle Paul yung patungkol sa spiritual gifts. Why? Sapagkat itong mga taga-Korinto ay sinulatan ni Apostle Pablo intentionally sapagkat ang titigas ng ulo. Nagkakaroon sila ng pagsamba, pero dumarating sa punto, meron silang hidwaan sa isa't isa. O di naman kaya, nagkakaroon sila ng tinatangi sa bawat isa. For example, ang ilan sa kanila, talaga na may Paul yung nagsaserve, sa kanila, yung pastor nila, ang iba naman kay Paul, ang iba naman kay ganito, ang iba naman kay ganyan. So, ibig sabihin, ang gulo ng kanilang pagsamba. Okay, sa panahon na yon. Kaya naman, inaddress sila na Apostle Paul na dapat hindi po kayo ganyan sumamba sa ating Panginoon. But rather, okay, gusto ko makita ninyo na ang bawat isa sa inyo ay pwedeng maging tulong para mas talong mag-unite ang katawan ng ating Panginoon, which is the body of Christ, which is the church. And I want you to understand that each and every one of you is gifted by God. And it will be useful, okay, para mas talong mag-unite ang katawan ng ating Panginoon. Kaya naman diniscuss ito ni Apostle Pablo at hinighlight niya na from verse 1 hanggang patuloy kung ano yung kahalagahan ng spiritual. From chapter 13, hinighlight niya, yes, importante na mga may spiritual gifts kayo, pero dapat ginagawa niyo ito ng merong pag-ibig. Tingin sa katabi. Kasi yes, maybe you are gifted right now, but if you're doing that thing, if you're serving without love, sabi ng Bible, para ka lang daw cymbals, nag-iingay ka lang sa paglilingkod. Alam niyo po, kapag tayo po ay nag-iingay lang sa paglilingkod, wala pong kabuluhan ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. But rather, we will serve God wholeheartedly at magandang makita natin na sa ating paglilingkod ay hindi lang tayo basta nag-iingay, but rather, naglilingkod tayo na may puso para sa ating Panginoon. Last Wednesday, Wednesday prayer meeting, napag-usapan natin yung 1 Peter chapter 4, beginning from verse 10 to 11, ang sabi ron, whoever speaks as one who speaks oracle of God, whoever serves as one who serves to strength God to supplies, in order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. To Him belongs glory and dominions and forever and ever. Amen. So, ibig sabihin, if you are gifted with spiritual gifts, pinagkatiwalaan tayo ng spiritual gifts ng ating Panginoon, dapat maging matalino tayo sa paggamit ng ating mga spiritual na kaloob. Hindi pwedeng ginagamit mo lang kung saan-saan. Tingin sa katabi. Tapikin mo siya, sabi mo sa kanya, huwag mong gamitin kung saan-saan.
gamitin mo para sa Diyos. Sige na, tapikin mo. Huwag mong gamitin kung saan-saan, gamitin mo para sa Diyos. Kaya naman, himahimayin po natin. And let's see, ano ba yung significant ng spiritual gifts sa ating pong mga buhay. Ang sabi po ron sa verse 14, for the body does not consist of one member, but of many. Okay? Listen to this. Ang katawan daw, or the church itself, ang iglesia ng Panginoon, ay hindi lamang binubuo ng iisa. Tingin sa katabi. Hindi lang siya yung church. Hindi lang si pastor. Naiintindihan natin? But rather, ng marami. Ibig sabihin, iba-iba. Iba-iba ang katangian, iba-iba ang kakayanan, iba-iba ang spiritual na kaloob. Mean to say, the significance of spiritual gifts is, number one, it is unique. Sabihin natin sabay-sabay, it is unique. Pag sinabi natin unique, ibig sabihin, walang dahilan para maingit tayo sa ating kapatid na parang animoy siya lang yung gifted. Okay? Marami kasi sa atin, ano ba naman, bakit parang wala naman akong spiritual na kaloob? Ano ba naman yun? Nagagaling naman ng mga tumasayo sa harapan, pero bakit ako parang wala? Nakakaingit? Sana all. Are you with me? And actually, wala ka namang dahilan para ikaw ay mahinggit. Each member of the body of Christ is unique. Tingnan mo yung katabi mo. Very unique yan, walang katulad. Walang kaparehas. And God has given every believer different gifts to serve His divine purpose. Ibig sabihin, dahil unique ka, dahil unique yung spiritual na kaloob na pinagkatiwala sa'yo, parang ganito lang yan. When we say unique, may mga bagay na magagawa ako na hindi nyo kayang gawin. Agree? Meron naman kayo magagawa na hindi ko naman kayang gawin. Same thing sa katabi natin. Yung katabi mo, meron siya nagagawa na hindi mo kayang gawin, pero yung ikaw mismo, meron ka rin nagagawa na hindi naman kayang gawin ng katabi mo. So, ibig sabihin, lahat po yan ay unique para sa ating Panginoon. Ibig sabihin, not every one of us magagawa ang kaya ng isang kapatid sa pananampalataya. So that's why, doon pa lang nakikita natin yung kahalagahan niya. It is unique. Ang sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 12, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Mahalaga kasi nga, nakapag-i-equip eh. Hindi lang ikaw yung na-equip, kundi ang kapwa mo mananampalataya para sa gawain ng ating Panginoon. For building up the body of Christ. Ibig sabihin, the ministry na ginagawa natin that we have will strengthen yung katabi mo. Tingin sa katabi. Kadalasan, nakala natin, nag-serve lang tayo, di ba? And somehow, pag hindi tayo na-appreciate, parang ano ba naman yun? Next time, ayoko na nga mag-serve kasi hindi naman ako napapansin eh. Diba? Hindi naman ako na-appreciate eh. I tell you, kapatid, not all the time ma-appreciate ka. But hindi ibig sabihin, hindi na-appreciate ng Panginoon yung ginawa mo. Hello? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Okay? Just remember the uniqueness ng yung spiritual gifts. In 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Gamitin natin ng tama. Huwag mong sayangin yung spiritual na kaloob mo. Kadalasan maraming ganito. Magpa-practice mag-gitara, gustong matutong mag-gitara. At kung natutong mag-gitara, alam niyo ang ginagawa? Sumali ng banda sa labas. Tumugtog sa labas. Hindi ginamit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sayang. Are you with me? Meron naman magagaling magsalita, parang si Mark Lee, di ba? And next month, siguro, hopefully, si Abeli naman yun makita natin din sa harapan, no? Okay? Sa una-una, syempre, kakabahan ka eh. Hindi naman ibig sabihin, tumayo ka sa harapan, magaling ka na kagad. Ako nga, ang tagal ko na nagtuturo, bulol-bulol pa rin ako eh. Ako nga, ang tagal ko na nagtuturo, kinakabahan pa rin ako eh. Because that's normal. Are you with me? Kapag wala nang kabas na nararamdaman ng isang mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon, kadalasan isinasandal niya sa kanyang sarili, yumayabang sa paglilingkod. Tama? Maganda yung may kaba ka kasi alam mo at pinapakita sa iyo ng ating Panginoon na wala kang dapat sandalan kundi ang presensya lang ng ating Panginoon. But I want you to understand that you are unique from God. Unique yan eh. Tingnan mo yung katabi mo, unique no? Sa creation pala ng Panginoon, makikita mo na unique na eh. At sabi nga rito ng Panginoon, God doesn't make duplicates. Remember this, hindi siya gumagawa ng same person, same na katangian para sa loob ng church. He doesn't make duplicates. He make masterpiece. Tingnan mo yung katabi mo. Yan po yung masterpiece ng ating Panginoon. It is important that we celebrate our uniqueness and discover your gift. And napaka-importante nito. Nang sa ganun, hindi tayo maging stagnant Christian.
Marami pong stagnant Christian because number one, ayaw nilang hanapin ang kanilang spiritual gift. And secondly, ayaw nilang magpagamit sa ating Panginoon. Nasaan ka ron, kapatid? O ikaw yung mananampalataya talaga namang, yes Lord lang. Nagpapagamit sa ating Panginoon. And eventually, kapag nakita mo na ikaw ay nagpapagamit sa ating Panginoon, hindi ka naman nahahayaan ng ating Panginoon na hindi sustain yung mga pangangailangan mo to serve wisely para sa Kanya. Are you with me? Kaya kapag tayo po ay usapang pagdilingkod, huwag po tayong matakot na maglingkod sa ating Panginoon na hindi mo kaya. Tingin sa katabi. Sabi mo sa Kanya, kaya mo. Okay? Baka nga ako hindi ko kaya pero ikaw kaya mo kasi nga unique ka kapatid You're special to God. Ikaw ay mahalaga sa ating Panginoon. You are unique to God. Okay? Number one, yung unang-unang significant, it is unique. Then secondly, ang sabi po ng ating Panginoon, in 1 Corinthians chapter 12, beginning from verse 15 to 16, if the foot should not say, tignan nyo, listen very carefully. If the foot should not say, because I am not a hand, I do not belong to the body. That would not make it any less a part of the body. And if the ear should not say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would make not any less a part of the body. Parang ganito. Hindi ibig sabihin, kapag inag-observe tayo sa ating katawan, kadalasan ano yung mas nagagamit? Kamay, okay? Sabihin na natin, meron kang kamay. Okay? At mahirap pag walang kamay. Gusto nyo ba yun? Puro siko lang. Hirap no pag walang kamay, ang hirap no pag walang kamay. Wala kang kamay, okay lang sa'yo na may kamay ka, pero wala ka namang mata. Kapa-kapa, di ba? Hindi mo makikita ang kagwapuhan at kagandahan ng iyong katabi. Salat-salat lang. Ay, ganda ng pagkasulat nito. Ay, yung ilong parang baliktad Ayan. Wala na, mahihirapan ka nang ma-identify kung pogi ba o maganda. Di ba? Mukhang makinis mukhang ang ganda-ganda nito Pero akala mo lang yun, di ba? And somehow, hindi ibig sabihin na mas kagamit-gamit ng kamay, wala nang meaning, hindi na importante ang ibang bahagi. Okay? Ano ang parte ng katawan na hindi masyadong akala natin hindi importante? Siko. Di ba? Imagine mo wala kang siko. Kakain ka, ganyan, no? Diba? So ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon. The significance of the spiritual gifts. Number two, it is useful. Every spiritual gift is useful. Every kind of gifts, no matter how small or unseen, that kind of spiritual gifts, it's useful for building up the church, strengthening the body of Christ, and glorifying God. Lahat po mahalaga. Tingin sa katabi. Huwag mong tingnan yung sarili mo na parang walang value. Okay, napakahalaga po natin sa harap ng ating Panginoon. And you are useful sa kaharian ng Diyos. Are you with me? Parang wala kausap. Lahat po ay mahalaga. Lahat po tayo importante. Okay? May mga pagkakataon, akala natin, inaay natin, ay dapat yung ministry ko yung mas maraming aktibidades. Ayoko nung hindi nakikita ni pastor. Okay? Kasi sabi rito, it's either small or unseen. Hindi ibig sabihin wala lang gamit. Hindi ibig sabihin, ang gift mo is to serve. Maraming ganyan Yung may gift ng serving, sino rito yung may gift ng serving? Okay, si Kurt kasi meron Pastor Romar, meron bang ilan sa inyo may serving? Di ba? Napakalaking tulong nun na merong ganun kasi hindi po lahat ng mananampalataya masipag. That's the reality. Ang iba gusto ng mga activities, pero pagdating sa pag-aayos ng mga upuan, paglilinis ng church, ay hindi mo makitaan ng sipag. Sa bahay nga lang, maraming tamad Are you with me? That in a sense, sa ibang bagay ay wala siyang magagawa. Okay? Try to empower yung bagay ito. Tandaan po natin, lahat po ng spiritual gift ay useful para po sa katawan ng ating Panginoon. Para po sa church na kinabibilangan natin ngayon. Napakahalaga po nun. Kapag wala ang isa sa atin, tingnan nyo itong mabuti, bumabagal ang takbuhin ng church. Okay? Kapag hindi mo nagawa yung part mo, bumabagal yung takbuhin ng church. Kaya huwag mong isipin na hindi ka mahalaga. Mahalaga ka. Tapikin mo yung katabi mo. Mahalaga ka. Okay? Imaginein mo rito, di ba, sa music team na lang. Di ba? Nawala yung song leader natin. Okay lang kung may kayang mag-song lead, di ba? That's good. At kung kaya nilang aktualan. Pero, paano pag nawala naman yung drummer natin? Di ba? Okay lang din naman, pero alam mo na may nagbago. Di ba?
hindi ganun kasolido yung takbuhin ng pag-worship. Paano pag nawala yung bass natin? Nawawala ng groove, yung music, naiintindihan natin. Nawala rin yung gitara, may kulang. Though we can worship God by singing sa pamamagitan lamang ng kahit anong instrumento, kahit palo-palo nga lang eh. We can serve God eh. Pero iba pa rin kapag meron. Are you getting my point? Tingnan nyo ito mabuti. Paano naman yung mga hindi nakikita? Ano yun? For example, yung tech team natin. Imagine nyo po, wala pong gumagalaw nito. Ayan. Sa tingin nyo, magpipresent mag-isa to? O TV, mag-present ka. Second point na tayo, it is useful. Hindi po gagalaw yan. Okay? But, kapag meron pong nawala na gumagawa ng part nila, mahihirapan po tayo. Bumabagal po ang takbuhin ng church. Why? Eventually, ganito po yung nangyayari. May mga leaders, dapat may ginagawa, so dahil may nawala sa kanila, kailangan niyang punan yung gawain ng isa. So that's why, yung takbuhin ng church, imbis na mabilis, rapid dapat, nag-slow down, bumabagal, at even yung growth, bumabagal din. So, ibig sabihin, lahat ng gawain inside the church, lahat ng ministeryo, ay nakakatulong para pabilisin ang takbuhin ng isang iglesia. Para i-develop, pagandahin, at pagtibayin ang iglesyang kinabibilangan natin. Tignan mo yung katabi mo ulit, sabi mo sa kanya, kapatid, you are useful. Oh, mahalaga ka, ha? Mahalaga ka. Gusto ko maintindihan nyo to. Mahalaga ka. Especially if you will participate inside the church, ay mas gaganda ang takbuhin ng church. Paggamit natin ng ating mga spiritual na kaloob kasi nga kagamit-gamit yan inside the church eh. Huwag mong tignan na wala yung kabuluhan. Mahalaga po yan sa ating Panginoon. Sabi nga ng Galatians chapter 5 verse 13, for you are called to freedom, brothers. Ayan. May kasalanan ako sa inyo. Hindi na bago yung ano ko. Diyan, ano pa rin, no? So, sabi ron, it is useful, okay? Kagamit-gamit sa ating Panginoon. Medyo nagkaroon ako ng konting error dito. Hindi nag-trigger dito yung mga verses natin, okay? Sabi nga dito ng ating Panginoon, no gifts is too small. It is given in love. No act is significant in God's kingdom. Sabi ni Charles Spurgeon. Napakahalaga po ng paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Huwag mong sayangin ang iyong paglilingkod sa Diyos. Gamitin mo ng tama. Tingin sa katabi, tapikin mo siya, sabi mo sa kanya, gamitin mo ng tama, kapatid, ang iyong spiritual gifts. Napaka-importante nito, mga kapatid. Use it wisely. Listen very carefully. Kapag hindi mo ginamit ng tama ang spiritual na kaloob na pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, ang ating Panginoon matalino. Okay? If you miss that kind of opportunity to serve God, may ibang gagawin yan. He will allow someone na dapat ikaw sana yung gumagawa. Sayang. Sayang. Especially kung meron ka ng opportunities pero arte-arte, kasi po hindi ko kaya kasi practice pa kayo. Sayang. Dapat ginagawa mo na. Okay? Alam niyo po, sa aking paglilingkod, dumating ako sa punto na kung saan ang arte-arte ko talaga noon dati. Song leader ako. Kasi nga, mayabang eh. Hindi lang, pakakantahin niyo ako. That time, basta hindi lang ako basta singer, champion ako sa mga contest. Totoo ako nagyayabang ha. Champion po ako sa mga contest. Ilang beses po ako nag-champion sa amin. At dumating sa punto na hindi na ako sinasali. Sa Ubando, yan buong Ubando, yung kabuuan ng Ubando, hindi na ako sinasali. Di ba? Kaya nag-try nga ako sa Pinoy Pop Superstar. Woo! Ganun. So, pumasok naman ako, pero dahil nga natanggap ako sa SM Mega Mall as sales supervisor, hindi ko na pinursu. At pumasok naman ako sa church, at yun na yung panahon na talaga namang ang galing-galing ko. Piling ko lahat ng mag-aamay sa akin pag pinakanta ko ng pastor namin. Grabe, yung galing-galing naman, Jimmy Bondoc yung boses, Talaga lang yung boss, tumitinis talaga, Abot mo talaga yung matataas na note, Pero nangyayari, nung napasok ko sa music team, ang nangyari sa akin, kapag meron akong ubo, meron akong sipon, hindi ako nagpapatuloy sa ministry. Bawal akong magkumanta kasi may sipon Ang yabang. Then eventually, inalis ako ng Panginoon sa klase ng paglilingkod na yun. At dumating sa punto, inalis ng Panginoon even yung boses. Hindi na ganun kaganda. Okay? Then, merong gumawa na ibang tao ginamit ng Panginoon to fulfill yung ministeryo na dapat ako sana yung gumagawa. Yeah? Kaya wala tayong ipagyayabang sa ating Panginoon Ipagamit natin ng tama sa ating Panginoon because your gift is useful. Okay? Huwag mong sayangin. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, huwag mong sayangin.
ipagamit mo sa ating Panginoon. Ipagamit lang natin sa Diyos. Pangatlong bagay, okay, ang sabi ron sa verse 18, but as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. He arranged, inayos ng ating Panginoon. So parang ganito yan, okay? May mga pagkakataon, feeling mo, sa isang ministeryo ka na yun nilalagay. Pero eventually, hindi ka ilalagay ng Panginoon doon. Huwag kang magtampo, kapatid. Gusto ko nga talaga kumanta, pastor. Tinatawag talaga ako kumanta. Maganda talaga yung boses ko eh. Pang ano talaga ako eh. Pwede ko nga silang itayin lahat eh, kasi ang galing-galing ko kumanta. Pang music talaga ako eh. Pag pinakinggan mo naman, parang nilulukot na yero, no? Pastor, pang ano talaga ako? Pang dancerist talaga ako eh. Kasi gumagano'n talaga ako. Ano ko talaga, pastor? Eh, hindi ka nilagay doon. Nagtampo ka ngayon. Di ba? Nagtampo ka sa church, nagtampo ka sa pastor, nagtampo ka sa leader mo. Hindi ka na umaten. Without even knowing, merong plano ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Kasi gusto ko maintindihan ninyo, hindi po tayo yung mag-a-arrange, even our future. Hindi po tayo yung magtatakda ng ating kinabukasan. Magandang meron tayong pangarap, magandang meron tayong gustong abutin, kahit sa paglilingkod, napaka-importante po niyan. Mga kapatid, kahit po tayo ay even tayo po as a Christian, hindi lang po tayo dapat nangangarap para po sa ating hinaharap sa future. Dapat may pangarap din po tayo para sa ating church. Okay? That is important. But listen to this, hindi ibig sabihin gusto mong mangyari sa buhay mo, sa church mo, mangyayari. Because God knows how to arrange everything. Are you with me? God arranged the members in the body. Alam ng ating Panginoon kung ano yung mas magandang ayos. Okay? So God will appoint you sa isang bagay na mas magagamit ka at mas magiging pagpapala tayo sa bawat isa. Naiintindihan natin? So number 3, it is utilized. Utilized by God. When you say utilize, He arranged everything. Alam ng Panginoon kung saan kanya ipupwesto. Okay? Hindi ibig sabihin nakapwesto ko ngayon sa isang ministeryo, diyan ka na pang habang buhay. Nag-i-evolve po yan, nag-level up po yan. He knows how to level up. Especially kung handa na tayo. God has utilized each member exactly where He wants them. Okay? Dapat alam natin kung saan tayo nilalagay ng ating Panginoon. Hindi ka habang buhay tumutugtog. Eventually, mawawalan ka na ng gana na gawin yan. At magkakaroon ka na ng mas matindi pang pagdinais, ibang bagay para pagdingkuran ng ating Panginoon. May confirmation ng Panginoon eh. Alam niyo po, ako po, kahit po ako ay kumakanta, at hindi na ganun kagaling kumanta, no? May boses pa rin naman, pero hindi na ganun kagaling. At hindi ko na dinidesire na, ako parati may hawak ng mic, singing, nagli-lead. Okay? Mas gusto kong ako yung nagtuturo. Kasi eventually, pinaintindi sa akin ng Panginoon na kasama sa gift natin yung teaching and shepherding. Yun kasi yung gift ko eh. Teaching, shepherding, and mercy. Uy, si Pastor may mercy. Akala natin walang mercy, no? So, kahit pa paano, may mercy pa rin ako. kahit pa paano, may mercy pa rin. Sadyang mas na-highlight lang yung pagiging dominant. Ganun kasi kapag ang characteristic natin is dominante, mas ma-highlight yung pagiging dominant natin eh. God will arrange everything. Hindi ibig sabihin, nandiyan ka nakaupo, nandiyan ka na habang buhay. Upo, ministry, hindi ganun. I-level up yan ng Panginoon. And dapat, ninanais din natin mag-level up, mag-grow sa ating Panginoon. Look at this. Mas maganda ang plano ng Panginoon. If we're going to read Jeremiah chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to welfare and not for evil, to give you a future and hope." Do alam natin ang konteksto ng Jeremiah 29 and 11. Gustong sabihin ng ating Panginoon, kahit hindi maganda sa tingin mo yung plano ko, mas mainam yun para sa'yo. Are you with me? May mga pagkakataon, Lord, eto ba yung gusto mong takbuhin ko? Hindi maganda, mahirap yan, Lord. Pwede bang iba na lang, Lord, please? Nakikipag-bargain tayo sa Lord eh. Di ba? But, hopefully, maintindihan natin, kung yan ay plano ng ating Panginoon, dapat mangyari yan kasi mas maganda yan. Okay? Hindi mo maiintindihan, pero ito ay para sa iyong kabutihan. Are you with me? Every kind of situations that we have, yan po ay according sa plano ng ating Panginoon. Look at this. In Romans chapter 8, verse 28, "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon para maglingkod sa Kanya,
Ano man ang kalagayan mo ngayon. For example, meron kang karamdaman. Sabi ng ating Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, pagagalingin ka ng Panginoon. Alam niyo ba si Pablo ay may karamdaman na hindi pinagaling ng Panginoon? Okay? Yung problema niya sa mata, nung siya po ay binulag ng ating Panginoon, pero inalis din naman yung pagkabulag niya, pero hindi totally gumaling talaga. Meron pa rin problema. Sabi nga ni Apostle Paul, Lord, 3 times I prayed na sana po alisin niyo po yung karamdaman kong ito. Pero ayaw mong alisin, Panginoon, and I know na kahit po ako'y mahina, gamit ng kalagayang ito, gamit ang karamdaman ito, I know your grace is enough for me. Mas makikita sa akin na ang kapangyarihan mo ay malakas sa aking buhay. May mga pagkakataon, hindi umaayon sa gusto mo yung kalooban ng Panginoon. But listen to this. It is according to His purpose. Okay? Kung meron kang karamdaman, hindi ka pinagaling, ako po may karamdaman eh. And, bahala si Lord. Lord, kung ayaw mo pagalingin, bahala ka dyan. Pero hindi ibig sabihin na ako mahal ng Panginoon. Same thing with us. Kung meron man tayong hindi kayang gawin, at nagiging reason yon para hindi tayo magpatuloy, kapatid, hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan. But still, I want you to understand, may plano ang Diyos sa buhay mo. Hello? Master, ang hirap eh. Ang hirap talaga eh. Wala namang madali eh. Lahat naman mahirap. Tama? Lahat naman mahirap. But still, nandoon ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niyo po, I know someone, siya ay napakagaling na song leader, international singer, nagkaroon po siya ng cancer, breast cancer. And at that time, kasi yung iba, pag nagkakasakit, nawawala na ng gana na mag-ministry. Kilala ni Junior to yung panahon mo na song leader, international. Kasi ako Hillsong na ako eh. Nagkaroon siya ng breast cancer. And he worship God. At ang sabi niya sa ating Panginoon, kahit hindi mo alisin yung cancer na ito, I will still worship you, Lord. Grabe. Napakagandang testimony sa ating Panginoon. Kaya nga kung tayo, sumusuko agad tayo sa mga spiritual na kaloob natin, hindi ko kaya. Kapatid, marami po ang kinakaya nila. Sapagkat alam nila, hindi ito magagaling sa kanila, kundi dahil sa Panginoon. Magagawa nila in accordance pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. It is utilized by God. Kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa isang bagay, be thankful. Okay? I-embrace natin. Kasi nga, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Magtiwala ka lang. Sabi nga ng Panginoon dito, God never place you where He cannot equip you to serve. Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa isang lugar o sa isang bagay na alam niyang hindi ka niya iahanda. Kung ilalagay ka ng Panginoon, for example, gusto ng Panginoon, maging doktor ka. Hindi papayag ang Lord na hindi ka ihanda. Gusto ng Panginoon, pagyamanin ka. Okay? Bago ka pagyamanin ng Panginoon, ihahanda ka muna niya. Gusto niya maging magaling ka sa ministeryo mo, ihahanda ka muna ng Panginoon. Okay? Alam niya kung kailan niya tayo equip. God never places you where you cannot equip to serve. Okay? At kapag nilagay ka na ng Panginoon doon, ibig sabihin, you are ready. Okay? Tingin sa katabi. Yes, you want something na makapag-ministeryo tayo sa ilang aspeto ng church natin. But listen to this. Kung hindi pa pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, wait ka lang. Baka inihahanda ka pa ng ating Panginoon. Trust God's placement. Pagkatiwalaan natin kung paano nag-arrange ang Panginoon. He has a perfect purpose for your life and your gift. Hindi pwedeng hahayaan ng Panginoon na yung gift mo magiging useless. It is always useful. At gusto kong mag-end sa bagay na ito. Every believer is unique, useful, and utilized in the body of Christ, and no gift of member is wasted in God's kingdom. Lahat ng spiritual na kaloob, lahat ng mananampalatayang pinagkatiwalaan niya ng spiritual na kaloob, importante, mahalaga sa kaharian ng Panginoon. Sa church na pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. If you are given by God sa Heart Community Church, importante ka sa Heart Community Church. May magagawa ka. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may magagawa ka. Kaya ka nilagay dito, hindi para umupo lang. Nilagay ka dyan ng Panginoon because God wants you to serve Him using your spiritual gifts. Number 1, it is unique. Okay?
Pangalawa, it is useful. And lastly, it is utilized by God. Let's pray. Tayo po tayo lahat, manalangin tayo sa ating Panginoon. Father in heaven, once again, we acknowledge your power and your presence right now. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras mong ito, ay tuluyan po naming masaksihan ang iyong kabutihan sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon, because you help us to understand the value or worth ng spiritual gifts na meron po kami. Magamit po nawa namin ito. At wag po kami mag-desire ng mga gift na alam po namin, hindi mo naman kami nilalagay doon. Our gifts is unique. Kapatid, tandaan natin ito. You are unique sa Panginoon. Unique ka. Special ka sa Diyos. At alam ng ating Panginoon na importante yan. Your gift is useful. Magagamit yan to strengthen the church, to strengthen the body, to unite the people of Heart Community Church. At ayaw ng ating Panginoon na tignan lang natin yan na maliit na bagay. Maliit, malaki, nakikita, hindi. Mahalaga sa katawan ng Panginoon. Mahalaga sa kanyang pamilya. And remember, it is utilized by God. May mga pagkakataon, hindi mo maintindihan eh. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit hindi nilang ganun yung spiritual gift ko? Bakit di mo na lang ako pinayaman, Lord, para makapagbigay ako sa iyo ng todo? Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan, Lord? But still, I want you to understand. God arranged the members in the body. Each one of them na kanyang pinili. Pinili tayo ng Panginoon. At alam ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Alam ng Diyos kung saan ka mas lalong magiging mabunga. Alam ng ating Panginoon kung saan tayo mas magiging pagpapala. Because our God, ayaw kanyang pagpalain lang. Ang gusto ng Panginoon, ibuhos sa'yo ang masaganang pagpapala sa langit. At hindi ka lang, ikaw lang yung mapagpala. But rather, through that kind of blessing, maging pagpapala rin tayo sa iba. And especially, when we serve, gusto ng Panginoon maging pagpapala ang ating buhay. And Lord, we are so blessed because each and every one of us ay pinagkatiwalaan mo ng spiritual gifts. At nawa, O God, na makapangyarihan sa lahat. Lahat po kami, Panginoon, ay mas lalo pong mag-desire, magnais, Panginoon. Mas gamitin mo pa, Panginoon, ang bawat isa po sa amin para sa ikalalawak ng iyong kaharian. Don't make us idle, O God. Huwag mo kaming gawing tamad. Huwag mo kaming gawing walang ginagawa. But rather, we want na mas maging busy pa sa iyong kaharian. Busy in a sense, Lord Jesus, na hindi po kami nawawala ng panahon sa iyo. Serving you, with Lord Jesus, with your presence. Serving you, Lord Jesus, with joy. Ito po yung totoong makapagpupuno po sa aming pagkatao. Pagpalain mo ang bawat isang narito ngayon, Lord Jesus. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay, symbolizing ng pagbabasbas ng pagpapala ng Panginoon? Lord, I know, Panginoon, each and everyone here ay gustong magpagamit sa iyo, Panginoon. Kaya naman, gamitin mo ang bawat isa. At sa oras pong ito, Panginoon, kung meron po silang personal na pinapanalangin, trabaho, Panginoon, karamdaman, pamilya, at kung ano mang mga bagay, Lord Jesus, pang-usapan mo, Panginoon, ang mga panalangin ito. At ikaw po mismo ang sumagot sa mga panalangin ito. Let our prayers, O God, be answered by you, Lord Jesus. And let your power, O God, manifest sa amin po mga buhay. We thank you, Lord Jesus. Ikaw lamang po ang matanghal. Pagpalain mo ang bawat isa. Ikaw lamang ang akila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah.
ba natin minsan pampalakpakan ng Panginoon? Let's end our service with praise sa Panginoon. Sige po, patuloy po tayong mawit sa Kanya. Can we clap our hands louder po? Yung ihiwalay natin yung kamay natin sa ating mga katawan, ipalakpak natin. Ang aming pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aming pagsasalangilaan sa'yo. Isipin iyong ginawa sa amin. Walang makapipigil sa amin. Na pagsamba, pagsamba, aming pagpupuri ay para lang sa iyo, aming Panginoon. Ay alay sa iyo. Laan sa iyo. Aming iisipin iyong ginawa sa amin. Walang makapipigil sa amin. Gagawin na pagsamba, pagsamba, purihin ka, purihin ka, mahal. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Mahal kita. Pagsamba. 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 Habang pinapalakpak natin yung ating mga kamay, kung aming iisipin, kung aming iisipin, iyong ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Kung aming iisipin, kung aming iisipin, iyong ginawa sa amin, walang makapipigil sa amin. Sabay-sabay po natin sabihin. Na pagsamba, pagsamba, pagsamba. Yan na po ba? Yan na po ba yung pagsamba? Mas itaas pa po natin, mas ilakas natin yung palakpak. Wala makakapigil sa mga anak ng Diyos na sumasamba sa Kanya. Pagsamba, 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 pagsamba. For the last time. Pagsamba, 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 pagsamba. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po'y magkamustahan. And later, at 2 p.m., meron po tayong Youth Ablaze. See you po. God bless.